Hello, magandang hapon sa inyo lahat. May pinapa-content sa akin si Sir JPNB Backyard, yung baby sa sa eco bag. Yung kawawa naman nakabuhol yung yung eco bag, tapos tinry ko kasi kanina nung in-upload ko, nade-demonetize yung video ko. Hindi ko alam kung bakit. Dahil baby ba yung nandun? Pero hindi ko magawa ng reaction video, sorry sir pero shoutout na lang sa'yo sir JPNB Backyard. Yung baby na ina-unbox nila, nakabuhol siya sa eco bag na parang di makahinga doon na. Ewan ko, kahit ako nabubuisit doon sa video na yon. Diba? Sarap na sarap kayong gawin yung baby, tapos nung nandyan na itatapo nyo. Ano yan, kuting? Kahit nga kuting, hindi ko kayang gawin sa kuting yun eh. May buhay yung mga yun eh. Hindi mo alam ang daming nagdadasal na magkaroon ng anak, tapos kayo biniyayaan kayo, ilalagay nyo doon sa eco bag na buhol pa talaga. Anyway, ito pag-usapan natin May post dito sa galing kay Sir Edsel EDTF Flores post. Oy, mamayang gabi re-upload lang ako Masama kasi pakiramdam ko eh. Wala na rin pati akong ganang mag-vlog, nakabili na ako ng motor eh. Joke lang, joke lang. Anyway, ito yung pag-uusapan natin. Si Sir Edsel Flores, sabi niya ganon: tatlong dahilan kung bakit hindi dapat kaibigan ang katrabaho mo. Hindi ito absolute rule, pero may dahilan kung bakit delikado. Una, mahirap magbigay ng correction. Kapag kaibigan mo, feelings muna ang iniisip bago performance. Totoo to. Totoo to, no? Mamaya magkakwentuhan tayo. Pangalawa, nawawala ang accountability. Kapag may sablay, okay lang ang ending kahit paulit-ulit. Pangatlo, nahahaluan ng personal ang trabaho. Isang tampuhan lang, nadadala na sa execution. Sa negosyo, kailangan malinaw kung sino ang responsable. Hindi ito tungkol sa bait ba? Tungkol ito sa fit. May taong pang friendship, may taong pang execution. At kapag pinilit mong pag-isahin, parehong nasasaktan. Totoo to. Totoo. 'Di ba last time, meron tayong pinag-usapan dito yung tungkol sa mga miyembro ng LGBTQ, 'di ba? Yun na experience ko lamang po. Hindi hindi ito malay mo meron namang ibang matino din. Pero siguro higit 5 na or 5 beses nang nangyari sa family business namin, pati sa mga pinagtrabahuhan ko na rin. Nasa retail po kasi ako eh. Yung mga gay, kasi nung ako ay supervisor pa lamang, no, sa isang, hindi ko sasabihin na ito ay Robinson Supermarket ha. 'Di ba? Ako ay department head ng ng ah non-food. Non-food ba ako nun? Oo. Alam nyo ba sa non-food, kasama ang alak? Non-food yun eh, alak. Tapos ang food naman, alam mo kasama sa food sigarilyo. Ayos yung no? Pero hindi naman yung pag-usapan na. Ito kasi nangyari. Yung yung department head ng food, marami siyang bata-bata. Bading ito eh, 'di ba? Lagi niyang kainuman, minsan ginujowa niya pa yung mga merchandiser. May time doon na na
may customer na nag-complain. Yung Coke, ay hindi, ano to, bote to eh. Yung Coke in can, ang expiration kasi noon nasa puwet, nasa bottom. Nung nag-concern yung ano, yung customer sa akin, pinakita sa akin yung ano, bakit itong mga expiration nyo may scratch? Halatang binura yung expiration date nung soft drinks. Bawal yun. Mortal sin yun. Pag diniti-ay ka nun, pwedeng magsara yung negosyo mo. I don't know, yun ang panakot sa amin eh. Na yun talaga mortal sin. Yung okay lang na, ganito eh. Okay lang na mahulihan ka ng product na expired. Pero yung tinamper mo, yung expiration, mortal sin yun. Ibig sabihin may intention kang lokohin na yung mga customer eh. Pag na-DTI ka doon, tapos ang, baka hindi lang karir mo matapos, pati yung negosyo nyo. Eh di, sobrang red flag nun. Ginawan ko kagad ng report, kasi ako yung on duty that time eh. Ginawan ko ng report sa admin officer namin. Tapos, nakaabot yun hanggang head office. Ligwak yung, merchandiser, ban. Putang ina, ako pa yung inaway. Hindi ko man lang daw inisip kung saan kukuha ng pambuhay yun sa pamilya niya. Tang ina, gago. Ako pa yung inaway nung bading Gerzi na yon na nung nalaman lamang ko niya pala yon, kainuman niya pala. See? Kaya ito yung ito yung problema pagka ganyan eh. Hindi naman masama yung yung i-bonding mo yung mga tao mo. 'Di ba? Yung halimbawa pag Christmas party nyo. Pero yun lang kasi naman yun eh. Yung Christmas party kasi official business naman yun eh. Kaya ako hindi ako sumasama sa mga yung mga inuman ng mga tao. 'Di ba? Kahit nga binyag eh, hindi ako umaano. Oo, pumapayag ako maging ninong, pero hindi ako sumasama sa binyag. Nagpapadala na lang ako ng regalo. 'Di ba? Kasi pag na-attach ka diyan, alam mo yung matututo ka mangunsinti eh. Lalo na pagka may connection na kayo dun sa tsaka makikita ng mga tao mo yung favoritism diyan eh. Tama itong mga sinabi niya. Pero masama naman sabihin mo na hindi mo dapat kaibigan. Pwede naman. Pwede mo namang maging kaibigan ng katrabaho mo. Pero hindi yung make sure nyo lang na merong malinaw na linya. 'Di ba? Pwede mo naman tulungan din yung kaibigan yun mo na i-solve yung problema. Pero hindi yung halimbawa ganito, no? Hindi sinabi na tulungan mong i-cover up yung problema, ha? Tulungan mong i-solve nyo yung problema. For example, no? Ano ba magandang example na naranasan namin? Halimbawa may customer complain na nakitaan ng uod yung binibenta nyong karne do sa fresh section. Yun ang kadalasan eh. May uod eh. Wag nyong ilihim. Wag mong tulungan na ilihim yon para hindi makaano. Bagkus, tulungan mo siya na na next time wag nang mangyari uli. Kasi naman yun eh, hindi naman yun eh, hindi naman siya, depende yun sa kung hindi naman kupal yung manager nyo. Ako hindi naman ako kupal eh. Pag mga ganong bagay, oo, may sanction ka, may suspension ka, pero hindi naman kita tatanggalin sa trabaho. Kailangan may maramdaman ka lang nakapalit nung ginawa mo. Yun kasi ako eh. Ang pinaka-weakness ko kasi pag nagtatrabaho, maawain kasi ako. Kahit na yung mga nakakilala sa akin,
Yung mga ano, palasigaw ako eh. Pero pagka ano, hindi ko kaya yung ano, yung pagka halimbawa maangas sa akin, no? Let's say halimbawa sinasagot-sagot pa ako. May time nga na ano eh na peak season nun. Sabi kong ganun, pakiabot nga yung ano diyan, yung nasa taas. Marami naghahanap nung ano, nung basta isang product yon, dilatang something yata yun eh. I think fruit cocktail yata yun. Andyan yun nasa taas, nasa system pa eh. Wala dito sir, hanapin mo, nandyan yun, imposibleng mawala yun. Sinigawan ako. Ikaw kaya pumunta dito. Ikaw kaya pumunta dito sa taas para makita mo na ano, sinigaw ko rin pabalik. Eh kung nag-aaral ka, di sana amo pa kita ngayon. Sabi ko ganun. Kung nag-aaral ka, di sana may posisyon ka ngayon. Inuna mong magpabanjing-banjing na nag-aaral ka kasi alam ko yung kwento nun eh. Hindi siya nakagraduate ng ano. Kasi doon sa pinapasukan ko kasi, hindi ko alam kung bakit nagkaroon ng rule na pagka hindi graduate ng college, eh, hindi daw ipopromote. Kabulshitan, di ba? Hindi ko nasasabihin kung SM o Robinsons yun. Basta may rule silang ganun eh. Pagka hindi graduate ng college, hindi ipopromote eh. Eh matagal na rin yun. Parang nung pumasok ako, bodigero pa lang ako dati. Hanggang sa na-promote na ako na siya, naiwan siyang bodigero. Pero magaling naman. Eh syempre, di ba? Yung mga pagka lumalaban sa akin na ganado akong durugin talaga. Pero pag yung nagpapakumbaba sa akin, hindi ko na kaya. Yung, ay sorry sir, kasi ngayon lang po kasi, parang ngayon ko lang po kasi na-encounter yan. So, hindi ko po talaga alam. Pag submissive, hindi ko kayang hindi ko talaga siya kayang walang hiyain or hindi ko siya kayang hindi pagbigyan. Meron pang isang time, may isa akong tao na busit talaga ako. Kasi laging late. Tapos minsan, mahina ang ulo talaga. As in, pagka sinabihan mo na ayusin mo nga tong area na to, talagang doon lang siya maghapon. Hindi na siya aayusin sa iba. Parang sinabi niyo po kasi ayusin ko to eh. Alam mo yon, di ba? Ang ibig ko sabihin, pag naayos mo na yan, edi yung iba naman, talagang busit ako doon sa tao na yon. Gusto kong tanggalin na. Sinabi ko na nga sa guard eh, abangan mo nga late niyan. Pag nakatatlong late na yan, iligwak na natin. Hindi naman nagko-consecutive na tatlong late. Sabi, hintayin ko na lang ang renewal nito. Pag nag-renew ito, hindi ko na re-renew to. Para naman makapahinga na ako sa stress. Di dumating yung araw na endo na siya, no? Magpaparenew uli ng kontrata. Decided na ako, pag ito, hindi ko na i-renew to. Burden ito sa tindahan eh. Burden ito sa selling area. Mas gusto ko mag-hire ng iba na putang ina nung magpaparenew, dala-dala yung anak. Dala-dala yung anak na baby. Tapos yung baby pa nakatingin pa sa akin. Pasensya na sir, walang mag-aalaga sa anak ko eh. Ito po yung kontra ko perma. Sabi ko, ba't mo dinala pa yan? Sabi ko, ba't mo dinala pa yan? Sa susunod, isa na lang to mag-improve ka. Sabi ko gano'n, isa na lang. Pagka sumablay ka pa, ako na mismo ang magsasabi sa HR na tanggalin ka na. Wala, napermahan ko din. Yun ang kahinaan ko, maawain kasi ako eh. Kaya talagang pagka yung ganyan, tama ito. Pero hindi naman tama yung wag mong kaibiganin. Kailangan mo naman ng konting relationship din sa sa trabaho. Kaya lang, pag trabaho talaga, trabaho. Ang sa akin, pag yung mga minor na pagkakamali, kasi ako nagkakamali din naman ako eh. Yung for example,
nagkamali ng shelf tag yung presyo, maano kami, macha-chargean kami nun. Or nagkamali ng advice sa customer na hindi dapat ganito ang gamitin sa ganyang sitwasyon, ito yung ni-recommend. Sa akin, walang problema doon. Lahat naman tayo nagkakamali eh. Pero ang pagkakamali na walang kapatawaran sa akin, nagnakaw. Violence, ng bugbog ng kasamahan sa trabaho. Natulog, kaya ko pang yun eh. Patawarin yun eh, yung natulog eh. 'Di ba? Pero yung nagnakaw, nagsinungaling, tsaka yun ang mga walang kapatawaran sa akin. Kasi na yun eh, pag ginawa mo na yun, kumbaga, may chance na maulit pa uli yun. Yung pagkakamali kasi na simple, katulad ng mga sinabi ko, maulit man yun, talaga nangyayari yun eh. Hindi mo naman may expect na maging perfect lahat ng tao. 'Di ba? Pero kada pagkakamali, at least dapat may maramdaman sila na kapalit ng pagkakamali nila. Suspension, or dati pwede nun overtime na walang bayad. Ngayon hindi na yata pwede eh. Yayariin ka ng dole ngayon eh. 'Di ba? Anyway, yan lang naman pag-uusapan natin. Ano masasabi nyo dito, no? Tama ba itong sinabi niya? Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.